April 11, 2006 sa 15th floor ng isang apartment complex sa Xi District, New Taipei City sa Taiwan. Ang mga residente ay nakaamoy ng malakas na amoy ng gas mula sa isa sa mga unit ng apartment. Kinatok nila ang pintuan ng nasabing apartment ngunit walang sumasagot. Kaya nagdesisyon na sila na tumawag sa mga pulis dahil sa takot na baka may nag-leak na gas o sumabog na tubo. Nung dumating na ang mga pulis at bombero, pinwersa nilang buksan ang pintuan para makapasok. Ang may-ari ng bahay na si Kai Tingyu at ang kanyang dalawang anak na mga babae ay natagpuan na nakahiga sa kama. Hindi na gumagalaw at wala ng buhay. Nadiskubre din ng mga pulis na ang lahat ng mga bintana ay selyado at nakasara at ang main door ay nakalock mula sa loob. Ang lahat ng mga crack sa bintana ay tinabunan din ng mga tela. Sa gas stove naman sa kusina, ang takore ay parang natuyuan na ng tubig. Dahil doon sa initial conclusion ng mga pulis, ang sanhi ng pagkamatay ng mag-ina ay dahil sa gas poisoning. Matapos magpakulo sa takore ng tubig at natuyuan, kaya nagdulot ng apoy at naging sanhi ng pagtagas ng gas. At parang si Kai mismo ang maaring responsable ng kanilang pagkasawi. Sa investigasyon ay nalaman na si Kai ay nakipaghiwalay sa kanyang mister na si Zhang Heling o Jack dahil sa kanyang pagtataksil at kabiguan na tustusan ng pamilya. Si Kai ay umaasa lamang sa pagbebenta ng mga essential oils, direct marketing at iba't iba pang trabaho para masuportahan ang kanyang sarili at dalawang anak. Kaya sa spekulasyon ng mga pulis ay maaring dahil sa problema sa relasyon nila ni Jack at problema sa pera, kaya siyang nagtulak para magawa ni Kai na kitilin ang buhay nilang mag-ina. Gayunpaman, matapos ang investigasyon at panayam sa mga kapitbahay, hindi sila naniniwala na magagawa ni Kai ang ganong bagay sa kanyang mga anak. At saka hindi rin sang-ayon ang mga magulang ni Kai sa sinabi ng mga pulis tungkol sa kanilang anak. Alam nila na matapang at malakas ang loob ng kanilang anak at hindi ito susuko dahil lamang sa pansamantalang paghihirap at problema. At masalong hindi niya idadami ang kanyang mga anak sa kanyang plano. Higit pa rito, nakausap pa nila si Kai gabi bago ang nangyaring insidente at wala silang nakita o naramdaman na may kakaiba sa kanyang mga galaw o pananalita. Kaya sa kahilingan ng mga magulang ni Kai, nagsagawa ang mga pulis ng autopsy sa lahat ng tatlong biktima. Mabilis na inilabas ang forensic autopsy report. Tulad ng hula ng kanyang mga magulang, ang kaso ay ganap na naiba mula sa paunang haka-haka. Ayon sa autopsy report, ang tatlong biktima ay nakitaan ng palatandaan na ang kanilang mga bibig at ilong ay tinakpan. Kung ginawa yun ni Kai, bakit pati siya ay nakitaan din na tinakpan ang kanyang bibig at ilong? Paano niya nagawa yun sa kanyang sarili? Isa pang mahalagang palatandaan ay ang carbon monoxide level sa lahat ng katawan ng tatlong biktima dahil mas mababa ito kaysa sa nakamamatay na dosage. At saka may bakas ng ethyl ether na nakita sa kanilang sistema. Ang ethyl ether ay kilala din na anesthetic ether at ito ay maaring magdulot ng kawalan ng malay. Ang gamot na ito ay bihira lamang nagagamit at mahirap na makakuha ang mga ordinaryong tao. Indikasyon na hindi yon ginawa ni Kai kundi ito ay kaso ng homicide. Kaya mga pulis ay naisipang bumalik sa crime scene para sa karagdagang investigasyon. Sa pinangyarihan ng krimen, wala nakitang suicide note o kahit na anong bagay na naglalaman ng ethyl ether. Kinolekta din nila ang lahat ng essential oil sa bahay para masuri ngunit walang nakitang bakas ng ethyl ether. Wala ring nakitang mga bakas ng salarin at ang mga bagay na ginamit para mapatay ang mga biktima. Ang kasong ito ay kahawig ng lock room murder mystery. Wala ring senyales na niransak ang bahay at wala ring nawawala. Si Kai ay maayos din makisama sa mga dating katrabaho, mga kapitbahay at mga kamag-anak. Kaya inalis din ang motibo ng paghihiganti. Kung sa usapang relasyon, ang kaaway lamang ni Kai ay ang kanyang mister. Katunayan sa initial investigation, tinanong na din si Jack ng mga pulis. Pero nung mga oras na yon, naisip ng mga pulis na paano naman magagawa o makakayanan ng isang ama na patayin ang sarili niyang mga anak. At dahil wala rin silang makitang mga ebidensya, kaya hindi na sila nag-imbestiga pa. Hindi nagtagal ay umalis si Jack sa Taiwan at tumungo sa China matapos ang nangyaring insidente. Sinuri ng mga investigador ang insurance ni Kai at dalawa nilang anak. Doon ay nakita nila na ang natatanging beneficiary nila ay si Jack. Makalipas lamang isang linggo matapos mamatay ng kanyang mag-ina,
nag-file ng insurance claim si Jack. Karaniwan sa ganito pangyayari, lalo na ang isang ama na nawala ng asawa at mga anak, ay malamang magiging depressed, sobrang malulungkot, at abala sa magiging burol. Pero iba si Jack, mas naging abala siya na madaliin ang pag-claim ng insurance. Kaya naman naging kahina-hinala para sa mga pulis ang naging pag-uugali at kilos ni Jack. Dagdag pa nung sinabi ng mga magulang ni Kai sa panahon ng kanilang interview na si Jack ay hindi naging tapat sa kanyang asawa. Madalas ay hindi ito umuwi sa kanilang bahay, hindi nagbibigay ng pera para sa kanyang mga anak at sinasaktan pa niya si Kai. Natuklasan din ng mga pulis na may record dati si Jack ng domestic violence. Kaya napakalaki ng tsansa na si Jack ang may motibo na patayin si Kai. Gayunpaman, kahit na si Jack nga ang pangunahing suspect, wala na rin naman siya sa Taiwan at nasa China na. At dahil wala ring ebidensya ang mga pulis, kaya hindi nila maaring makasuhan si Jack. Lumipas ang ilang buwan ngunit walang progress ang kaso. Kaya humingi na ng tulong ang prosecutor sa Deputy Director ng Criminal Investigation Bureau. Ang Criminal Investigation ng Taiwan ay responsable lamang sa mga major at importanteng kaso. Pero tinugunan ng Deputy Director ang request ng prosecutor at agad silang bumuo ng Special Task Force. Ang unang bagay na ginawa nila ay ang bumalik sa crime scene para tignan kung may mga nakaligtaan ba ng mga clues. Nang may nadiskubre silang isang importanteng clues, nakita nila na ang lahat ng pintuan at mga bintana ay nakasarado at nakalak din ang main door. At tanging ang pintuan sa balcony lamang ang nakabukas. Ang apartment unit nila Kai ay nasa pangalawa sa pinakahuling floor, kaya kung may bumaba man galing sa itaas na floor ay madali itong magagawa. Si Jack ay dating nagtatrabaho bilang taga-install ng mga outdoor aircon, kaya hindi malayong madali na lang gawin ni Jack ang pagbaba. Kaya ang susunod na gagawin nila ay ang humanap ng valid na ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad, hirap sila na makahanap ng kahit anumang magagamit na ebidensya. Ang mga naunang mga pulis ay hindi nakakuha ng hair samples mula sa kama. Hindi rin nila nasuri ang mga lugar na maaring may skin cells ng suspect, gaya na lamang sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Kahit na may interrogation record na si Jack noong mga oras na yon, puro hindi ko alam naman ang sagot niya sa karamihan sa mga tanong sa kanya. Kaya wala rin yun na itulong sa kaso. Sa makatuwid, ang task force ay nagdesisyon na tanungin muli ang kapitbahay nila na tumawag sa mga pulis. Kahit na hindi naging masaya ang kapitbahay sa nangyari sa kaso, handa pa rin siya na ibahagi ang mga impormasyon na alam niya. Lalo na nung nakita niya kung gaano ka naging aktibo ang task force. Ayon sa kanya, maganda ang kanilang relasyon ni Kai. At paminsan-minsan ay tumutulong si Kai sa pag-alaga ng dalawa niyang anak. Ayon sa babaeng kapitbahay, isang araw bagong nangyaring insidente, nakakita siya ng lalaki na nakasuot ng raincoat at helmet na paakyat ng hagdan. Na ayon sa kanya ay kahina-hinala, kaya tinawagan kaagad niya ang manager ng building na itagong footage ng surveillance video at ibigay yon sa mga pulis. Sa narinig nila mula sa babae, ang mga miyembro ng task force ay labis na na-excite. Dahil yun na maaari ang makakalutas sa kaso. Agad na hinanap ng task force ang importanteng video pero nakakapagtaka dahil hindi nila ito mahanap. Hindi na rin nila mapigilan pa na tumungo sa District Police Station at inimbitahan ng mga police officer na humawak ng kaso para bumalik at tulungan sila sa paghahanap. At sa wakas ay nakita nila ang hard drive sa pinakailalim na parte ng drawer. Gayunpaman, lahat sila ay na-disappoint dahil sa hindi na itago ng mabuti, nag-moist ang loob ng hard drive, kaya hindi rin makita ang mga nakasave na videos. Ginawa nilang lahat at gumastos pa sila ng malaki para lang ma-recover sana ang nilalaman ng hard drive. Sobra silang nabigo dahil napunta na naman sa wala ang kanilang pagsusumikap sa investigasyon. Doon ulit sila nakapag-isip na pagtuunan ng pansin ang kalaguyo ni Jack na si Sue Eugene. Kung nangyaring kasong ito dahil sa pagtataksil, maaaring may alam si Sue. Kaya ang prosecutor ay humiling sa korte ng pahintulot para i-wiretap ang telepono ni Sue. Si Sue ay nakatira sa kaparehong lugar ng mag-asawang Jack at Kai. Makailang beses na siyang ikinasal pero hindi rin tumatagal sa lalaking pinakasalan niya. Nagkaroon din siya ng relasyon sa iba't ibang mga lalaki at pinagsasabay-sabay pa niya. Taong 2004, si Jack at Sue ay nagkakilala dahil sa isang proyekto.
Simula noon ay madalas na silang magkayayaan na maglaro ng mahjong at hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagrent pa sila ng apartment para doon sila magkita at magkasamang matulog paminsan-minsan. Hanggang sa dumating ang January 2005 at nalaman na ni Kai ang bawal na relasyon ng dalawa. Nag-away pa sila ni Sue sa harap ng maraming tao. Tinawagan pa ni Kai ang mister ni Sue para sabihin na kontrolin niya ang kanyang asawa at huwag hayaan na akitin ang kanyang mister. Katunayan wala naman talagang plano si Sue na makipag-divorce sa kanyang mister. Na-excite lamang siya sa mga nangyayari sa kanila ni Jack. Pero matapos malantad ang bawal na relasyon nila ni Jack ay napilitan siya makipag-divorce sa kanyang asawa. Kaya sobrang nagalit si Sue kay Kai. Kasunod noon nakipaghiwalay din si Jack kay Kai at tumungo sa China. Makalipas ang 2 taon ay hindi inaasahan ni Sue na muling buksan ang kaso at siya na ang pinagtuunan ng pansin ng task force. Noong tinanong siya ay sinabi niya na hindi sila ganun ka-close ni Jack at magkasama lamang sila sa paglalaro ng mahjong. Sinabi pa niya na maraming lalaki na nanliligaw sa kanya kaya hindi niya ganun napagtuunan ng pansin si Jack. Sa pamamagitan ng wiretapping nalaman ng mga pulis na patuloy pa rin niyang tinatawagan si Jack. Dagdag pa doon na diskubre din ng task force na tumawag si Jack sa isang malapit na kaibigan. Matapos sa investigasyon nakita nila na ang sasakyan at SIM card na nakaregister sa pangalan ng kaibigan ni Jack ay parehong gamit ni Jack 2 araw matapos ang insidente. Sa call history ng SIM card nakita na sa mga oras na nangyaring insidente, panay ang tawag ni Jack kay Sue. At ang location ng SIM card ng mga oras na yon ay eksaktong nasa apartment complex kung saan nakatira si Kai. Ang lahat ng mga impormasyong yon ay nagpapakita na nagsisinungaling si Sue. Kaya pinaalam na ng task force kay Sue na ayon sa procedures kinakailangan niyang pumunta sa Criminal Investigation Bureau para sa lie detector test. At para pumasa sa lie detector test, ginamit pa niya kanyang koneksyon para tanungin ng pulis kung paano i-invalidate ang lie detector test. Pero hindi niya naisip na ang mga ginawa niya na sa tingin niya ay makakabuti sa kanya ay ang siyang maglalaglag pa pala sa kanya dahil nalaman ng mga task force ang kanyang ginawa. Sa araw ng kanyang lie detector test, ang buong akala ni Sue ay napakahanda na niya pero hindi pa rin maiwasan na makaramdam siya ng takot. Kaya imbis na pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang test ay hindi siya sumipot at nagbalak na tumakas. Pero kaagad siyang nahuli at dinala sa police station. Pagkatapos ay natagpuan ng mga pulis ang napakaraming intimate photos ni Jack sa kanyang computer. Sa kanyang browsing history ay nakita din ang napakaraming searches tungkol sa impormasyon na may kaugnayan sa immigration. At saka isang beses ay bumili din siya ng ethyl ether mula sa isang online friend. At sinabi lang niya na gagamitin lamang niya sa paglilinis ng balat ng kanyang boyfriend. Ang lahat ng ebidensya na natipon ng mga task force ay inilantad ang lahat ng kasinungalingan ni Jack. Sa kabilang banda bilang suspect, ang task force ay sinubukan din kung paano inganyuhin si Jack na bumalik sa Taiwan. Hindi rin sinasadya na pang 2 taon na simula nung nag-file ng insurance claim si Jack. Sa makatuwid, nagpanggap ang task force na empleyado ng insurance company at tinawagan si Jack para sabihin na bumalik ito kaagad sa Taiwan para kompletuhin ang proseso bago mag-expire ang kontrata ng insurance. Sa mga oras na yon, alam na nakakatanda kapatid ni Jack na muling binuksan ang kaso para sa investigasyon. Kaya galit itong tumawag sa mga pulis kung bakit hindi pa rin sarado ang kaso. Kinuha yun ang pagkakataon ng mga task force at sinabi sa kapatid ni Jack na basta maipasa ni Jack ang lie detector test, isasarado na nila ang kaso. Kaya hinikayat niya si Jack na bumalik sa Taiwan para sa lie detector test. Confident si Jack na mapapasa niya ang lie detector test at saka makukuha din niya ang insurance money, kaya excited na rin siya na bumalik sa Taiwan. Bumalik si Jack pabalik sa Taiwan nang walang kaalam-alam sa inihandang trap ng mga task force para sa kanya. Pagkalapag pa lang ng eroplano ay agad na hinuli si Jack at dinala sa police station para sa interogasyon. Pero sa mga oras na yon nanatiling matigas si Jack at sinabi na biktima din siya dahil nawalan din siya ng 2 anak at itinanggi ang lahat ng hinala sa kanya ng mga pulis. Dahil nakikita nilang matigas ang ulo ni Jack, tinuon muna ng task force ang kanilang atensyon kay Sue at sobra nila itong pressure. Inilantad nila ang kanyang mga kasinungalingan para takutin ang babae. Kasunod noon ay tinanong nila siya kung bakit nag-search siya tungkol sa ethyl ether. At ang oras at location nung tumawag siya kay Jack,
ay ganap na tugma sa oras at pinangyarihan ng insidente. Dahil sa sobrang maliwanag na ang mga ebidensya kaya hindi na kinaya ni Sue na magsinungaling. Humiling pa siya na mag-apply para sa Witness Protection Act para mababaan ang kanyang sentensya. Para makuha ang kanyang testimony at para mahuli ang lahat ng sangkot sa krimen kung meron man, kaya pumayag ang task force sa request ni Sue. Sa kanyang testimony ay sinabi niya na ang nangyari ay plano lahat at ginawa mismo ni Jack. Pinayuhan pa umano niya si Jack na huwag padalos-dalos sa kanyang desisyon. Pinarinig ng task force ang testimony ni Sue kay Jack. Pagkatapos ay inilabas nila ang litrato ng dalawang anak ni Jack at sinabi kay Jack na, "Aamin ka man o hindi, ipikit na lang natin ang ating mga mata at manalangin para sa tatlong namatay." Dahil sa ginawa ng task force, bigla na lamang umiyak si Jack at di nagtagal ay inamin niya ang ginawang krimen. Kasunod noon, dinala ng task force si Jack sa crime scene at pinariinak ang buong proseso ng krimen. Lumalabas na para makaganti kay Kai ay lantarang pinapakita nila ni Sue at Jack ang kanilang sweetness sa isa't isa. Taong 2006, inimungkahi ni Kai na gusto na niyang makipag-divorce. Pero dahil hindi sila magkasundo sa alimony kaya ongoing pala ang kaso ng divorce. Kaya hindi naging masaya si Sue. Palagi niyang inuudyok si Jack na patayin si Kai at sinabi na, "Kung totoong lalaki ka, patayin mo siya dahil kung hindi, ay huwag ka na umasa pa na sasama ako sa'yo." Dahil sa economic status nila, maaaring si Jack mismo ang nagpumilit kay Kai na kumuha ng accident insurance. Biglang na-bored si Jack sa buhay mag-asawa nila ni Kai. At dahil ang relasyon nila ni Sue ay exciting at challenging pa, kaya mabilis siyang nakontrol ni Sue at sinusunod niya ang lahat ng gusto ng babae. Ang hindi niya alam, walang pakialam sa pakiramdam niya si Sue. Palihim pa itong nakikipagkita sa ibang lalaki at pasikretong nagdadala ng lalaki sa kanilang apartment na nirentahan nila. Dahil sa pag-uudyok ni Sue, ang dalawa ay nag-umpisa na maghanda sa pinaplanong krimen. Una ay pumunta sila sa isang lugar para kunin ang biniling ethyl ether mula sa online friend ni Sue. Kasunod noon ay pumunta sila sa isang pet store para bumili ng puting daga para masubukan ang epekto ng ethyl ether. At pumunta sa mountaineering equipment store para bumili ng lubid at iba pang mga tools na gagamitin. Pero nung dumating na ang araw na isasagawa ang plano, biglang nag-alangan si Jack. Ginawa niyang lahat para i-delay ang plano hanggang sa makapunta muna sana ang mga bata sa bahay ng kanilang lolo't lola para sa summer vacation. Pero hindi na makapag-antay ng ganun pa katagal si Sue. Kaya pinagbantaan na niya si Jack na makikipag-break siya kung hindi ito kikilos kaagad. Umaga ng April 11, 2006, dinala ni Jack ang murder weapons at kinuha ang pagkakataon na wala ang building manager para makakyat. Bumaba siya mula sa top floor ng building papunta sa kwarto ni Kai at kaagad na tinawagan si Sue para magbigay ng update at para ipakita kay Sue ang kanyang pagmamahal at determinasyon. Gumamit siya ng tela na basang-basa ng ethyl ether at mahigpit na tinakpan ng bibig at ilong ni Kai. Agad na nawala ng malay si Kai dahil sa sobrang tapang ng gamot. Habang ginagawa yun ni Jack, pinuri pa siya ni Sue sa kabilang linya dahil sa kanyang ginawa. Nung una, walang intensyon si Jack na patayin rin ang dalawa niyang mga anak. Pero pagkabalik niya sa sala ay nagising ang panganay niyang anak para magbanyo. Kaya tinanong siya ng bata kung anong kanyang ginagawa sa kanilang apartment. Kasunod noon ay agad niyang tinakpan ang bibig at ilong ng kanyang anak sabay sabing, "Pasensya na anak." At ginawa din niya yon sa natutulog pa niyang anak. Doon na nagsabi si Sue kung bakit pinatay din niya ang kanyang mga anak. Sinagot lamang siya ni Jack na, "Kung hindi ko sila papatayin, sino mag-aalaga sa kanila?" Pagkatapos niyang mapatay ang tatlo ay kaagad siyang kumilos para palabasin na nagpakamatay ang kanyang mag-ina. Tinakpan niya ang tatlo ng kumot at saka nilinis ang kuko ni Kai gamit ang toilet brush. Kasunod noon ay napakulo siya ng tubig sa takore at hinayaang nakabukas lamang ang stove. Bandang alas 4 ng umaga, umakyat na siya pabalik sa top floor at agad na tumawag kay Sue para i-report na nagawa na niya ang kanilang plano. Kasunod noon, tinapon ni Jack ang mga ginamit sa krimen at sinunog. Pagkatapos ay pumunta siya sa apartment na nirentahan nila ni Sue para doon sila magkita. Pero makalipas lamang kalahating taon ay na-bored na si Sue sa kanilang relasyon. Hindi lamang siya nagdadala ng ibang lalaki sa kanilang apartment. Nagdemand din siya kay Jack na huwag pumasok sa kanilang apartment nang walang pahintulot niya.
at pwede lamang itong pumunta sa apartment kung tatawag siya. At para makatakas sa mga pulis, kaya nagdesisyon si Jack na pumunta sa China para maghanap buhay. March 2009, sinentensyahan si Jack ng kamatayan ng 2 beses dahil sa pagpatay sa kanyang mga anak at life sentence para sa pagpatay sa kanyang asawa. Ang kanyang kasabwat naman na si Sue ay sinentensyahan ng 15 years na pagkakakulong. Pero sa hindi inaasahan, umabot na ang 2016 pero hindi pa rin na-execute si Jack. Matapos ang 6 na trials, ang Supreme Court ay binago ang kanyang sentensya sa life imprisonment. Ang rason kung bakit, dahil naniniwala ang judge na matapos magawa ang krimen, nakita nila na sobrang nagsisisi si Jack sa ginawa. Lalo pa pag nakakakita siya sa TV ng mga bata. At kaya lamang niya nagawa yun dahil sa pag-uudyok sa kanya ni Sue. Alam ng judge na may konsensya pa si Jack at hindi siya banta sa lipunan. Dahil sa ginawa ng judge, maraming taong nagalit, lalo na ang mga magulang ni Kai. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!